mo po ba ako bibili ng bagong sapatos? Luma na po kasi yung sapatos ko eh. Ano ka ba naman, Arisha? Eh di ba ka bibili lang ng sapatos mo nung nakaraang buwan? Gusto mo na naman agad palitan? Ma, ako rin. Yung pinagbibili ko sa'yo na Halloween costume. Ay nako, nagsabay pa talaga kayong dalawa. O sige, buti na lang nagpadala ng pera yung tatay nyo. Kaya mamaya, magbihis na kayo, bibili tayo. Yay! O sige na, magligpit-ligpit muna kayo dyan at ayusin ko na muna itong pagkain natin. Taysang, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. O ikaw pala, Aris. Anong kailangan mo tsaka ano yung sasabihin mo? Taysang, tatanong ko sana kung si Kuya nagpadala na sa inyo ng pera. Manghihiram po sana ako sa inyo ng pera eh. Kasi yung anak ko po, nasa ospital. Kailangan niya po ng pambili ng gamot eh. Wala po akong kapera-pera dito. Bakit alam mo na magpapadala kuya mo? Talagang inaabangan mo, ano? Hindi naman po sa ganun, Ate Isang. Sa inyo naman po ako manghiram ng pera eh. Huwag po kayo mag-alala, babayaran ko po sa inyo. Ganun ba? Eh di pa baby pa yung anak mo? Kung gusto mo, tutulungan kita lahat ng gagastusin mo dun. Pero pag gumaling yung anak mo, ibigay mo na sa akin yun kasi alam ko hindi mo naman kayang alagaan yun eh. Ate Isang, huwag naman po sana ganun. Kahit na po iniwan po ako ng asawa ko, pinipilit ko pa rin pong itaguyod yung anak ko kahit na ako lang po mag-isa. Eh mataas naman pala yung pride mo eh. Kaya mo naman palang itaguyod yung anak mo eh. Bakit lumalapit ka pa dito? Ate Isang, hindi naman po sa ganun. Babasakali lang po ako. Siyempre po, kapatid ko po yung asawa nyo. Kaya sinusubukan ko pong umutang sa inyo. Ay naku Aris, wala akong pakialam kahit kapatid mo yung asawa ko. Ako pa rin ang masusunod. Wala akong papahiram sa'yo. Kung gusto mo, pag nagbago isip mo, bumalik ka lang dito. Tapos ako na nga lahat bahala sa mga gagastusin ng anak ko eh. Pero pag gumaling siya, akin na siya, ako na mag-aalaga sa kanya. Di bali na lang po Ate Isang. Sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Kasi naman ipamigay ko yung anak ko sa inyo. Diyan na po kayo. Salamat. O Arisha, Jepoy, alis mo na ako ah. Sige po, ma! Gugutom na ako. Ate, kakain mo na ako ah. Sige, Jepol. Ba't parang may tao sa labas ko? Uy! Sino ka? Bakit po hanggang ngayon, wala pa po kayong balita kung anong nangyari sa anak ko at kung sinong may gawa nun sa kanya? Mrs., wala pa rin po, Mrs. Pero huwag po kayo mag-alala. Gumagawa po kami ng paraan para mahanap po namin yung suspect na yan. Mrs., may konti po akong katanungan sa inyo. Wala po ba kayong kagalit o kaya napapansin na haligid-haligid sa bahay niyo bago mangyaring krimen na yan? Ma. Ay, sir. Ako po, meron po ako nakita eh. Noong nakaraang araw po, may kahina-hinalang lalaki po rito eh. Hindi ko po namukhaan kasi parang di taga rito eh. Ganun ba, Aris? Bakit di mo agad sinabi sa akin na may kahina-hinalang tao pala nga aligid-aligid dito? Sino naman po ba kayo? Ay sir, kapatid po yan ng asawa ko. Ah, ganun ba? O sige po, huwag po kayo mag-alala. Titignan-tignan na lang po namin mga CCTV rito. Oh, kuya, paano yan? I-check natin yung mga CCTV rito sa mga kabayan nito. Samahan mo ako. Sige sir, sasamahan ko kayo. Lahat ng CCTV, tuturo ko sa inyo. Ah, ganun. Oh, paano pag na-check namin, may makita kami sa CCTV, kaya na inala. Pakikita na lang namin sa'yo. Baka mamaya mamukha mo. Sige po sir, wala pong problema.
Sige po, Mrs. Tuloy na po kami. Sige po. Aris, maraming salamat nga pala sa'yo ah. Kahit marami akong nagawang hindi maganda sa'yo, tinutulungan mo pa rin kami. Kabate, wala yun. Siyempre, kapatid ko yung asawa mo. Kaya tutulungan talaga kita. Kung may mapansin man lang kayo dito na kay Nana, report agad kayo sa polis. Ikaw, katulad mo ha. Pagka may napansin ka, huwag kang lalapit ha. Baka kasi maulit yung mangyari sa kapatid mo ha. Opo, tito. Sige na ate, alis na ako ha. Oo, sige na Aris, maraming salamat ulit ah. Sige na Risha, alis na ako ha. Ma, O bakit Aris siya? wala po ma. Nalala ko lang po si Jepoy. O sige na, tara na, pumasok na tayo sa loob. Ito po. Kailangan ko may tago to. Nag-iimbestiga ng test. Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya, pero lang ang kailangan ko eh. Natakot lang talaga ako. Patawarin mo na ako! Patawarin mo ako! Ano nangyari sa'yo? Uy, bumalik siya. Nandito yung bata eh. Nandito. Ano ba pinagsasabi mo? Wala namang bata dyan eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo eh. Saka nga pala kuya, binayaran ko na yung bill mo sa ospital. Kuya, saka nga pala kumuha ng pambayad nun. Wala ka naman trabaho. Eh kuya, di ka naman pinahiram natin isang ng pera eh. Kahit nagpadala si kuya. Ay, yung pera ba? Gumawa ako ng paraan. Nanghiram ako sa iba. Yung kaibigan kong kakilala ko. Doon ako nanghiram ng pera eh. Ah, ganun ba kuya? Kuya, nakakalungkot yung nangyari kay Ate Isang ano. Pati sa anak niya. Ilooban sila ano kuya. Sana mahuli na yung gumawa sa kanila nun. Kuya, ano ba nangyari sa'yo? Kinakausap ko eh. Oo nga. Sana mahuli na yun. Bakit mo mo ako tinggon? Nayaan mo lang ako umulat. Tigilan mo ako! Tigilan mo ako! Wala ako nakita! Wala ako nakita! Kuya Jackie, ano nangyari sa'yo? Ilang araw ko lang ganyan ah. Kuya, wala ako nakita! Ano sabi mo? Humanaw ko nga. Kuya, wala ako nakita! Humanaw ka. Buti na nakatulog ang kapatid ko. Ano kaya nangyari sa kapatid ko? Wala pa naman sila nanay. Makabili nga muna ng pagkain para pagising niya. May kakainin na kami. Ano ba yun? Parang may tumatakbo. Ay, nako. Baka gano-gano ko lang yan. Ate, tulungan mo ako. Ay! Jepoy, tigilan mo na ako. Jepoy, patawarin mo ako. Jepoy, natatakot ako magsabi sa polis. Kasi baka mamaya saktan kami dito, Aris. Ate, sabihin mo na. Parang matahimik na yung kaluluwa ko. Mo na ako, Jepoy. Tigilan mo na ako. Mama! Mama! O Aris siya, anong nangyari sa'yo anak? Ama, si Jepoy po, nagpapakita sa akin at sasabihin ko na po yung totoo. Si Jepoy anak, ang kapatid mo nagpapakita sa'yo? Bakit Aris siya? Ano bang totoo? Nay, si Tito Aris po. Ano ba yung maingin na yun? Matignan nga. Aris siya anak, totoo ba yun? Bakit ngayon mo lang sinabi? O ate, ikaw pala. Oh, ba't kasama mo yung mga polis? Aris! Sir, ulihin niyo siya! Yes, sir. Alugugin mo yung loob ng bahay. Baka makakuha tayo ng ebidensya dyan. Sige, sir. Ako ang bahala rito. Ano ibig sabihin na to? Ba't niya dapat ako ng pulis?
Amo, Aris, nagawa mo ba't takutin tong anak kong si Arisha para hindi niya sabihin sa akin ang totoong ginawa mo kay Jepoy? Ngayon, alam na namin ang totoo, kaya umamin ka na. Ate, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ko kayang gawin yun. Tsaka wala ka naman sapat na ebidensya. Baka nagsisinungaling yung anak mo. Ay, wala talaga akong Umamin ka na, Aris, para mabigyan ng hustisya yung anak ko. Kuya Aris, umamin ka na. Alam ko din po ang lahat. Arisha, pwede ba ako makasiyar sa inyo? Sige, Jackie. Basta bilisan mo lang. Maglalaro pa tayo ng 99 Nights. O sige, Arisha, dito na ako ha. Sino kaya yun? Mukhang mababasura na ngayon. Dito na nga ako. Maingay na yun. Hala, si Jepoy. Hala, si Kuya Aris. Jackie, tulungan mo ako! Jackie, tulong! Sir, ato na ebidensya. Ito yung suot niya. Kita-kita ng CCTV. Ay yung mga gamit niyo. Oh, nakita mo na. Ito pala ang tunay na ebidensya. Tapos nagsinungaling ka pa sa amin. Sige, Ryan, tabi mo yan. Dadalhin natin sa presinto to. Sige, sir. Sige lang po, sir. Sige, ate. Aamin na ako. Oo, ako ang may gawa nun. Kasalanan mo rin eh. Nangangailangan ako ng pera pero tinanggihan mo ko. Gusto mo pang kunin yung anak ko. Pero nangyari na eh. Nangyari na yung lahat. Hindi ko na may babalik. Kaya patawarin mo ako kung nagawa ko sa anak ko yun. Tawarin, Aris. Oo, marami akong nagawang mali sa'yo. Pero hindi mo naman kailangan gawin sa anak ko yun eh. Sana ako na lang, Aris. Ate, nabigla Hindi lang kita kayang ako. patawarin, huliin nyo na yan. Ate, Yo, misis, dadalhin naman namin sa presinto to. ate, patawarin mo Sa amin. ako. Ryan, samahan mo na ako. Ate, Isang, pasensya na po kayo. Kung hindi ko po kagad sinabi, natatakot po kasi ako eh. Ma, ako rin po. Sana po, patawarin niyo po ako. Okay lang yun, Arisha. Ang importante, nabigyan na ng hustisya ang kapatid mo.